Magandang araw po mga kababayan. Yan, nakikita po ninyo ay isang kalamat. Overloaded pansit bato. Di ba with sabaw? Tara, samahan po ninyo kung paano po ito pinrepare. Ayan, magpapakulo po muna ako ng baka. Maninipis po hiwa po niyan parang sa tapa. Sa ating po mga vegetable ingredients, meron po tayong bawang. Depende po sa inyong gaano karami, sibuyas, carrots. At ito po yung siling haba na parang panigang. Pero matamis po ito. Ito po yung uri ng paprika na pahaba. Meron po tayong European leek. Malalaki po yung dahon po nito. Malalaki. Sa Pilipinas po, di ba meron tayo, pero hindi ganun kalapad. Ito malalapad po yung dahon. Tapos meron po tayong repolyo. Medyo sinisipag ako na gusto ko i-present yung pagkakahiwa ko na parang niskwala. At sa atin naman pong protein o mga karne, bukod po sa bakang pinalalambot ko po sa asin sa pamitan, meron po tayong surimi o crab meat. Ito, magandang klase po ito dito sa Finland. Kasi mas maraming crab meat kaysa doon sa mga extenders. Meron niya tayong chicken, boneless chicken, laman lang po yan, slice. Meron din po tayong sugpo in oil with parsley. Social. Ano po ito? Skinless sugpo prawn. Ito po yung pansit bato. Binigay po sa akin yun ni Glenn. Madalas po magsafood po sa akin sa pag namamasyal. Napakabait po nun. Kaibigan po ng mga pamangkin. Madali naman po siyang maluto. Pero din po, parang niluluto kayo ng pasta para hindi dikit-dikit. Pakulokin ng tubig, konting mantika. Ayan po. Depende sa lambot na gusto po ninyo. Diba? Ayan, malambot na po itong baka. Umpisa na po nating igisa at assemble po. Ay, naku. Excited na po ako. First time ko po magluto po nito. Ang gagawin ko po ngayon ay sinangkutsa na may sabaw. Konti lang po yung mantika na gagamitin natin. Diba? Actually, may accent. Itong gagawin ko po, sarili ko pong versions. Siyempre yung pansit bato po sa mga taga Bicol, sana wag po kayong magalit. Gagawin ko lang po ito ng version ko po. Pero hindi ko po sinasabi na hindi ko po nire-respeto yung inyong pansit. Napakasarap po kasi yung channel ko pong pumanaw. Yung mga anak po niya, pag nagluluto po ng pansit bato, natitikman ko po. Sabi ko, baka naman pwedeng gawin gantong versions. Siyempre, respeto rin po sa mga taga Bicol. Dahil yung kanilang pansit bato ay talaga namang masarap pag punta kayo sa Bicol region. At gagawin ko lang pong ibang versions dito po sa Finland dahil hindi naman po lahat ng ingredients po dito available. Medyo i-overload ko lang po ito. So, golden brown ko lang po yung bawang at yung sibuyas po ay hindi naman masyado mag-golden brown yung bawang. Baka mawala yung natural taste at yung aroma. Bait ko pong hinan. Ayan, ito po yung masarap yung bawang. Medyo nasusunog ng konti. Lagay ko na po itong manok. Ito pong mabuti yung manok. Lalagay po ko ng konting asin para mabilis maluto po yung manok. Yan. Sunod na po itong carrots saka konting paprika. Mamaya ko na lang po susunod yung ibang paprika kapag luto na. Dinahan ko na po yung apoy at lalay ko na po itong pinagpakuluan ng baka para mas malasa. Mas maganda po, pinalamig nyo po yung sabaw kasi pag mainit yung sabaw, kukulo po ng kukulo, ma-overcook yung carrots at yun po, yung purpose po nun. Balawas sa sarili ko sa gutom. Yung wala po yan. Hintayin natin kumulo para yung carrots at yung manok.
lumasa ng maayos sa sabaw. At habang hinihintay po natin kumulo, excuse me, lagay po tayo ng paminta. Ayan, kumukulo na po. Napakabango. Maglalagay po ako ng beef cubes. Cube, isa lang pala. Ito lang po yung matunaw. Ito po yung masarap sa manok. Hindi masyadong overcook. Ito yung masarap. May konting lambot. Hindi po yung parang kinagat nyo yung malabo. Then, assemble na po natin. Lagay ka na po itong paprika. Itong leek. Mas marami, mas masarap. Gusto ko po marami talagang leek. Repolyo. Ngayon lang po natin ng mabilisan. Napakabango. Napakasimple lang po ng ng pampalasa po natin. Hindi ko na po nilagyan ng ano-ano pa. Yan! Magulo na po. Medyo medium high heat lang po. Huwag po masyadong malakas para hindi ma-overcook yung ating mga gulay. Lagay na po natin tong beef. Thin slice. Ano ba yun? Oh, sorry. Slice thinly. Manipis ang pagkakaiba. Naganugan na lang. Hindi pa ako nahirapan. Diba? Yung overload po talaga natin yan. Lalagay na po ko ng surimi. Yan. At itong crab meat. Prawn meat. Ano pala to? Parang ginawa lang. Pero okay lang. Itong sumpo. Kasi nakabili ko nito last time. Masarap lasang sumpo. Talagang hindi puro extender ang lasa. Ganda nito, may parsley. May konting mantika. Kasi wala naman tayong lalagyan kinchay. So yung parsley, medyo mild siya. Nagbibigay ng konting kick ng herby taste. Diba? Ano pa? Sabi, tinanong yung mga nanonood. Lagay na po tayo ng pansit bato. Lagay na po natin sa gitna. Tingnan ko lang pong may steam ng bahagya at pansit bato kasi ayoko po ng overcook. Okay na po yan. Natira ang pansit bato. Saka yung mga ibang ingredients. Hintayin lang po natin painitin tong pansit bato. Mulo ng bahagya. Ayaw po takman kasi malalabsa po yung mga gulay. At kapag malapit ng kumulo, tayo po tayo ng chives. Ito po yung spring onion na maninipis. Nabibili po nito sa palengke. Pag bumibili ko po sa palengke nito namin sa Bulacan, binibili ko po yung may ugat. Tinatanim ko po kasi tumutubo po yan. Basta maganda po yung lupang tataniman ninyo. Yan. Kaya susalan natin. Yan, kumukulo na po. Yung masyadong overcook. Ready na po. Kaya na po tayo. Mabuhay yan!
Maraming salamat na naman po sa Panginoon. Isama-sama na naman po tayo. Ayan po yung aking natural hair. Mahaba na po. Galing sa sauna. Kaya mga malinis. Pero mukha pa rin naglalangib. Pasensya na po kung nagbobonit po ng mga nakaraan. Kasi pagluto ko po talaga minsan ay binubuksan ko po pintaan at malamig. Kaya tulad po ngayon medyo malamig ang panahon. Kasi nagko-comment na walang respeto po sa pagkain. Hindi po totoo po yan. Naranasan po namin na inakapos ka po sa pagkain. Kaya bago po kayo mag-comment kung ang basehan po yung pagsusunod ng bungay na walang respeto po sa pagkain, inasa inyo na po yun. Sana tingnan din po natin yung ating mga sarili. Hindi ba? Diretso na lang po tayo. Good vibes lang. Bago tayo sa pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya binigay po sa amin sa araw na ito na may bawat sa po ligtas. Lalo na po yung malalayo po sa kanilang mga mahal sa buhay. Patawarin niyo po kami sa aming mga nasasabi, nasusulat, iniisip sa kapwa. Minsan hindi maganda. Kaya na po, magpatawad po sa amin. Sunusuko na po namin sa inyo lahat. Sa ngalan ni Jesus, amin. Sana po natin. Diba? Sa mga taga Bicol po, ito po yung pansit bato. Ginawa lang po ng version ko Siyempre yung authentic na pansit bato po sa Bicol, mas masarap po yung kaysa po dito. Ito kasi ito yung mga available na ingredients po dito na inisip ko na pwede rin sigurong gawin. Yeah. Ito po yung masarap. Hindi masyadong overcook. Ay, dali lang po Sa Thailand po may tinatawag na pho. PHO ang spelling. Yan to po may seafood, may karne. Halo-halo po yung karne. Gamit po ang chopstick kaysa sa ating tinodoro. Para konti lang yung mapasok po sa makipot kong bibig. Napakasarap. Napakamalasa. Panakapangalo. Para sa akin po itong pansit bato, parang napaka-universal. Pwede gawing yung gisado, may sabaw, saka pasta. Pwede, sa tingin ko pwede rin po ito sa pasta. Masarap eh. Kaya natin mabuting sabaw para maghalo yung lasa. Diba? Ayun. Panalo. Napakasarap. Kaya po malakas ang loob ko pinaghalo yung beef soup po sa itong crab meat o chicken. Kasi yung pho nga po na Vietnamese food. Sabi ko, pwede rin ko itong gawin sa pansit bato. Pwede. Ang supo. Hindi ko po lahat nilagay itong pansit bato kasi pag lumabsa, di ba?
Ganda po talaga sineseparate. So, pagkakain ako uli, init ko yung pancit bato sa microwave. Tapos, init ko to, sabaw. Hindi na po kailangan ng sausawan dito. Kung gusto nyo po patis na may sili, pwede rin. O, depende sa inyo. Kalamansi toyo na may sili. O kalamansi na may sili. Init yun ah. Ito po pineapple soda. Walang asukal. Sarap. Yung lasa parang meron din ako lalasahan ng hint. Konting lasa ng ramen. Ako na, pakasarap. Marami pong magagawa sa pancit bato. Pwede rin pong gawin itong spring roll. Itong noodles. May giniling. Tapos, iprito. Napakasarap. Napakasarap mo nito sa taglamig. Diyan itong pancit bato pwede rin sa hotpot. Parang hotpot ng ating tala, hindi nga lang kumukulo. Saka hindi diretso sa kalan. Habang hinahalo ko yung sabaw, yan ganyan. Mas sumasarap yung sarap. Mas sumasarap yung lasa ng sabaw. Mas nag-mix yung lasa ng seafood sa karne. Napakasarap.
Yung paprika na siling haba na kulay pula. May konting anghang siya, napakasarap. Tapos yung tamis. Saka yung konting lutong kasi hindi inover. Napakasarap. Itong surimi, nasabi po ninyo na fake crab meat. Dito po hindi. 40% po meron po siyang crab meat, kaya napakasarap, napakalasa. Kaya ito rin po itong supo. Yung anghang tama lang po. Napakasarap, malasang malasa. Itong baka pong nilagay natin, napakalambot. Yan, naubos ko na po yung pansit bato. May nakita natirang konti. Excuse me. I-invite ko po yung mga ibang friends. Pagkatapos gamitan ng jazz. Hindi naman sila masena. Iinit ko po yan. Tatanggalin ko yung yung mga pansit. Napakasarap. Paano po bago pa tayo magtapos? Pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na naman po sa biyaya. Binigyan niyo po sa amin sa araw po na ito. Naway ang bawat isa po ay wag pong umiral ang pagdiskusyon o argumento, lalo na po kung wala po silang kinalaman, Panginoon. Naway ang bawat isa po mas lumawak pang pag-iisip, umiral po respeto, pagmamahal po sa kapwa, lalo na po sa sarili at sa pamilya. Ay din po sa lahat sa inyo po, Panginoon. Isunusto ko na po namin sa inyo lahat sa kanila nagsusabi. Excuse me. Bakit yung something sa mata ko? Maraming salamat na po sa inyong oras na inilasapin nila ang kalabay. Sa inyong oras na safe po lagi. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ngayon po lagi magandang araw. Laban lang.